Para po muli sa ating video devotion at ngayon nga ipagpatuloy natin ang pag-aaral ng salita ng ating Panginoon at ang ating topic ay pagpapatuloy ng ating special series na paano lumalim sa Biblia, number 7, Mosaic Covenant. So, basahin po natin ang sinasabi sa Exodus 24:7-8. Sabi dito, kinuha niya aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay naman sumagot ang mga Israelita, susundin namin ang lahat ng utos ni Yahweh. Pagkatapos kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at inisikan ang mga tao. Sinabi niya, ang dugong ito ang siyang pagtibayan ng pagtipang ginawa sa inyo ni Yahweh sa pagbibigay sa inyo ng kautusan ito. So, it's all about kay Moses po. So, alamin mo natin ang ba ibig sabihin ng Mosaic Covenant. It is the covenant that God made with the people of Israel through Moses at Mount Sinai. After their deliverance from Egypt, it is a conditional covenant, meaning its blessings were dependent on Israel, obedience to God's law. So, yung pagsunod ng ating obedience sa salita ng ating Panginoon. So, sabi po doon sa ating unang katuruan, sabi dito, the Mosaic Covenant, the law is a mirror. Yung law ng ating Panginoon is a mirror na kung saan yung pinagagawa ng Diyos sa atin, siya yung ginagawa ng ating Panginoon na dapat natin pamarisan, sundan. At we know Moses, di ba, yung mga pinagdaanan niya at kung paano siya ginamit ng ating Panginoon. At sa pamamagitan niya ay talaga marami yung namang bagamat ano sa kalagayan na yung mga bagay na hindi meron siyang doubt, pero once na magtiwala kasi tayo sa ating Panginoon, lahat ng yan ay nawawala. Pangalawa, the law restrains evil. So, the law restrains yung evil. Yung ginagawa ng evil, nire-restrain niya ng ating Panginoon because of the law. At napakahalaga na tayo, bilang mga Kristiyano, alam natin kung ano yung dapat natin sinusundan, ano dapat yung pinaniniwalaan natin, at ano dapat yung mga bagay na sinusundan natin. Number 3, the law points to Christ. Yung law, it is points to Christ. Ginawa yung law hindi para sa kanila kundi para sa atin. Kung paano dapat tayo lalakad, paano natin susundan yung pattern ng mundong ito. I mean, yung nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Paano natin maiwasan yung mga bagay na makasanlibutan. Kundi ang magawa natin is yung mga bagay na para sa kalulugod ng Diyos. So, para naman po sa ating application, do not judge others because we are all equal. So, huwag tayong mag-judge ng others kasi lahat tayo equal na kadarait ng ating Panginoon. At yung bawat isa sa atin ay binigyan ng Diyos ng, sabi nga ay pantay-pantay na karapatan. It's how we handle everything sa buhay natin. Pangalawa, abandon your old self, discover your new self. So, iwanan natin yung mga dati nating pamumuhay, kundi i-welcome natin yung buhay natin na nasa piling ng ating Panginoon. Pangatlo, run to Jesus for forgiveness and covering. So, lumakad tayo sa ating Panginoon na talagang sinusuko natin yung sarili natin at nagpapasakop tayo. So, sa ganung paraan ay makasunod tayo ng maayos at talagang may pagpapakumbaba sa ating Diyos. So again, thank you for watching this video and I hope you learned. God bless you.